Umalis ka na, wala ka rin namang mapapala rito. Ate Ruth, tama na, baka mapaano ka pa. Pilit akong tinutulak ni Ruth palabas ng bahay. I feel her pain, pero gusto ko rin namang bumawi sa kanila. Ang laki ng pagkukulang ko. Ruby, sa oras na tanggapin mo pa siya rito, kalimutan mo na rin na ate mo ko. Tinalikuran niya kami at bumalik sa loob ng bahay. Wala akong ibang nagawa kundi ang humikbi. Ate, sorry. Sambit ni Ruby na umiiyak. Umiling ako sa kanya at niyakap siya. Wala siyang kasalanan. Bigyan ninyo ako ng ilang araw na manatili rito. Gusto ko pa kayong makasama. Niyakap ko siya ng mahigpit, nagmamakaawa. Kahit gustuhin ko man ate, si Ate Ruth ang may ayaw. Pasensya na, makakaalis ka na po. Ruby, Kuya Josh, ihatid mo na po si ate. Umiling ako ng paulit-ulit. Nilingon ko si Josh na nakatayo lang at inaantay kami. Hindi ako aalis dito, Ruby. Kailangan ninyo ako sa ayaw at sa gusto ninyo. Pasensya na, ngunit ako pa rin ang nakatatanda sa ating apat. Inalis ko ang luha sa pisngi ko at tinalikuran siya. Lumapit ako kay Josh. Okay ka lang? Ay, maling tanong. He sighed. Hindi muna ako babalik sa Maynila. Aantayin ki. Manila? Sa Manila ka na nakatira? Tanong ko at tumango naman siya. Sa susunod na ang kwento, mas kailangan mong magpahinga, galing ka pa sa biyahe. Huwag kang mag-alala, magkakabati rin kayo ng mga kapatid mo. Kapag kailangan mo ng kaibigan o makakausap, lagi akong narito para sa'yo. Hinawakan niya ang ulo ko. Ang pangit mong umiyak, hindi bagay sa'yo. Nagulat ako nang bumaba ang kamay niya sa pisngi ko at pinunasan ng luha. Narito na ulit ako, may makakasama ka na kapag nahihirapan ka. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Ang tagal naming naghiwalay dalawa. Nawalan ako ng sandalan ng ilang buwan. Masaya pa rin ako na sa kabila ng nangyayari sa buhay ko. May kaibigan pa pala akong nakakaintindi sa akin at daramayan ako. Salamat Josh, ang bait mo pa rin kaibigan. Sambit ko. His smile faded. Sumeryoso ang mukha niya habang nakatingin sa akin. May nasabi ba akong hindi niya nagustuhan? Of course, magpahinga ka na, babalik ako rito bukas. He tapped my shoulder bago tumalikod. Pinagmasdan ko lang ang likod niya. Napabuntong hininga ko nang maalala ko na naman ang nangyari sa pamilya ko. Lumingon ako sa bahay namin na nakasarado ang pinto. Talaga bang ayaw na nila sa akin? Hindi ko naman alam. Pero aaminin kong malaki ang pagkukulang ko bilang anak at nakatatandang kapatid sa kanila. Nasaan na kaya si nanay? Maayos lang ba siya? Bakit niya iniwan ang mga kapatid ko? Bakit niya kami iniwan? Nakakapagod ba kaming maging anak? Ang daming tanong sa isipan ko na mahirap sagutin. Nakakabaliw. Maglalakad na sana ako para pumasok sa bahay nang may biglang tumunog sa bulsa ko. Doon ko lang naalala ang cellphone ko. Richard calling. I sighed before answering the call. Inayos ko muna ang sarili ko at ang boses ko para hindi mahalata na napapaos ako. Tumikhim ako ng 2 beses. Sir? You didn't call me. Where are you now? Hindi pa nga ako tapos magsalita. Pasensya na po, kararating ko lang sa amin. Good, how are you? Pagod ka ba? Pumikit ako ng mariin. Paano ko ba sasabihin sa kanya na hindi ako okay? Na nasasaktan pa rin ako. Lumunok ako ng 2 beses bago ngumiti kahit hindi niya nakikita. Ayos lang po ako, salamat po sa pagpayag ninyo na umuwi ako, sir. That's nothing. So, kailan ka babalik? Ako nang susundo sa'yo. Sir, hindi po muna ako babalik. Natahimik ang nasa kabilang linya. Dito po muna ako. Dagdag ko. Gusto ko pang makasama ang pamilya ko at bumawi. Why? Is there any problem? Tanong niya. Kasi po, kailangan ako ng pamilya ko. Tatawag na lang po ako kapag babalik na ako. Sagot ko. Hindi niya naman kailangan malaman ng dahilan. Is that so? Okay then, I'll tell to my mom. Anyway, paanong pag-aaral mo? Shoot! Oo nga pala. Hindi ko pa po alam. Sagot ko. Tumingin ako kay Ruth, nakakalabas lang at ang sama ng tingin sa akin. Sige po sir, I have to go sir. Hindi ko na siya inantay na sumagot. Agad ko nang pinatay ang tawag. Tumakbo ako papunta kay Ruth nang makita siyang nagbubuhat ng timba. Kinuha ko ito sa kanya at hinayaan niya lang naman ako. Bakit ikaw ang nagbubuhat? Baka mapano ka? Nasaan si Ryan? Tanong ko, umirap siya sa akin. May ginagawa si Ryan, di ikaw ang magbuhat niyan. Wala ka namang ginawa kundi magtelebabad. Tinalikuran niya ako pagkatapos niyang sabihin yun.
Kaya ko namang tiisin ang kapatid ko pero hindi ko yata kaya kung pati si Ruby at Ryan ay malayo ang loob sa akin. Ano nang mangyayari? Kain na. Aya ko sa kanila. Kararating lang nilang dalawa ni Ruby at Ryan galing sa kung saan na hindi ko alam. Habang si Ruth naman ay naglalaba kahit na ayaw ko naman na siyang kumilos dahil sa kalagayan niya. Ate Ruth, anong ulam? Napahinto ako nang marinig ang boses ni Ryan. Lumapit ako sa kanila. Sinigang ang ulam, kain na tayo. Nakangiti kong saad. Halos manlumo ako nang umiwas ng tingin ng kapatid ko sa akin. Hinayaan ko na lang silang mauna sa hapag. Pinuntahan ko si tatay para pakainin. Mamaya na lang ako kakain kapag tapos na sila. Dahil pakiramdam ko hindi nila masisikmura kapag kasama nila ako. Tay, kain na po tayo. Nakangiti kong wika. Inalayan ko siyang umupo sa kama. Paborito niyo po. Kailan ka kaya makakapagsalita ulit, tay? Namiss ko na ang pagtawag mo sa akin na anak. Nang matapos ko siyang subuan, nakatingin lang siya sa akin na para bang may gustong sabihin. Ngumiti ako ng malapad. Miss mo ako no? Ako rin po, tay. Hinawakan ko ang kamay niya. Magpagaling po kayo. Gagawa ako ng paraan para gumaling ka na nang makausap mo na ulit kami. Miss na miss ka na namin, tay. Nahihirapan akong bumigkas ng mga salita. Ngunit ayaw ko namang ipakita sa kanya na mahina ako. Ako ang panganay. Hindi dapat nila makita na nahihirapan ako. Hindi ko kaya. Tay? Gulat naman akong tumingin kay tatay nang igalaw niya ang kamay niya at hinawakan ng pisngi ko. Umaawang ang bibig niya. Ano po yun? May sasabihin po ba kayo? Kaya niyo po ba? Sunod-sunod kong tanong. Naiiyak ako dahil sa nakikita ko. Sana makapagsalita na siya. Anak? Tama bang narinig ko? Tinawag niya akong anak. Agad ko siyang niyakap at ramdam ko na ang luha sa pisngi ko. Nakapagsalita ka na, tay! Ruth! Ryan! Ruby! Hindi ko mapigilan ng sumigaw sa kanila. Bakit ate? Anong nangyari? Natatarantang tanong ni Ruby. Lumingon ako sa kanila na nakangiti. Baka sa mukha nila ang pagkalito. Si tatay nakakapagsalita na. Sabay silang nagulat. Napatakip pa sa bibig si Ruth at sabay namang lumapit ang dalawa kay tatay. Talaga? Tay, sabihin niyo nga po ang pangalan ko. Naiiyak na sambit ni Ruby. Gusto kong magdiwang sa nasaksihan. Tinawag sila isa-isa ni tatay sa pangalan nila. Tuwang-tuwa si Ryan at Ruby habang si Ruth ay nasa gilid lang na nakatingin pero bakas nito ang saya sa mukha. Nang matapos ang mangyari, hindi pa masyadong magaling magsalita si tatay. Kaya kinakausap siya ngayon ni Ryan. Dinadaldal niya si tatay. Nasa sahig lang kami ni Ruby nakaupo at si Ruth naman ay nasa paanan ni tatay. Nay, nasaan ka na? Ikaw na lang ang kulang dito. Napatayo kami ni Ruby nang tawagin kami ni tatay. Bakit po? Tanong ko. Tiningnan niya kami isa-isa, nakangiti. Alam ko mahirap ang iilingin ko sa inyo. Huminto siya. Kinakabahan man ay nag-aantay pa rin ako ng susunod niyang sasabihin. Pero ang huling lumabas sa bibig niya ang dahilan ng paghinto naming apat. Mga anak, hanapin ninyo ang nanay niyo. Sigurado ka bang nasa Maynila ang magaling naming ina? Tanong ni Ruth. 2 linggo na ang lumipas simula nang nakapagsalita si tatay at humingi siya ng pabor sa amin. Dahan-dahan na rin siyang nakakalakad. Tiningnan ko si Ruth na malaki na talaga ang tiyan. 1 buwan na lang ay manganganak na ito. Kinakausap niya na rin ako pero laging pagtataray pero ayos lang. At least nakakausap ko siya kahit hindi maayos. Ilang araw na natin siyang hinahanap dito sa Salvande pero hindi natin siya makita. Baka naroon lang siya sa Maynila. Sagot ko. Magbabaka sakali lang naman na baka mahanap ko siya roon. Kahit matagal basta mahanap ko siya at ipaliwanag sa amin kung bakit niya kami iniwan. Kapag hindi mo siya nakita, hayaan na natin. Ipapaintindi na lang natin kay tatay na wala siyang pakialam sa ate. Huwag! Putol ko sa kanya. Tinaasan niya naman ako ng kilay. Baka mapano pa ulit si tatay. Ako nang bahalang maghanap ng paraan. Alagaan niyo na lang ang sarili ninyo rito. Dagdag ko. Tiningnan ko ang 2 kong kapatid na nakikinig lang sa amin. Ngumiti ako sa kanila. Mag-aral kayo ng mabuti. Sambit ko. Pinag-aral ko na ulit sila. Sapat naman ang ipon ko mula sa pagtatrabaho. Kaya na nilang bumalik sa pag-aaral. Mag-iingat ka ate. Napangiti ako kay Ryan at niyakap siya. Oo, sige na, aalis na ako.
Nag-aantay sa akin si Josh sa labas. Tinuloy niya nga ang sinabi niya na mag-aantay sa akin bumalik sa Maynila. Let's go? I nodded. Saan ba kita ihahatid? Tanong niya. Kinuha ko ang address na nakasulat sa papel at binigay sa kanya. Cool! Malapit ka lang din sa akin. Gulat akong tumingin sa kanya. He chuckled. Maglalakad lang mula sa amin. You're working here? I smiled and nodded as a response. Bibisitahin kaya kita minsan or ikaw pumunta sa bahay kapag day off mo. What do you think? Parang batang sambit nito. Hindi ko pa alam, Josh, pero susubukan ko. Sagot ko. Natigil naman ako nang maalala ang rason kung bakit ako bumalik sa Maynila. To find my mother. Nguso mo, he said. Don't worry, makikita rin natin siya. Natin? Kunot noo kong tanong. Tumango naman ito na may ngiti. Yes, natin. Tutulungan kitang mahanap ang mama mo. I will be your best buddy again for everything. Napailing na lang ako sa kanya. Kahit naman tumanggi ako, hindi rin siya magpapapigil. He is Josh, makulit kong kaibigan. I can't win against him. Mayaman amo mo? Tanong nito sa akin nang makarating kami sa harap ng bahay nila Ma'am Eliza. Inirapan ko siya na makitang mukhang natutuwa siya kung ano man ang nasa harap niya. Oo nga pala, nasaan ang inyo? Tanong ko at tumingin pa sa paligid ng subdivision. Tinuro niya naman ang isang bahay na hindi kalayuan sa amin ngayon. Totoo ngang magkalapit lang kami. Puntahan mo lang ako Nakangiti niyang sambit. Tumango lang ako at akmang magsasalita para magpaalam sa kanya nang napahinto dahil sa narinig na boses. You didn't call me. Sambit ng isang baritonong boses. Kinabahan ako bigla. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya at kita ko kung paano niya tiningnan si Josh na para bang susugurin na niya. Siya ba ang alaga mo? Josh whispered near to me na kulang na lang ay halikan niya ako sa tenga. Bahagya akong lumayo sa kanya, nakakahiya. Nasa harap pa kami ni Richard. Oo, sige na Josh, maraming salamat. Magkita na lang ulit tayo sa susunod. Hinampas ko ang braso niya na hindi naman masyadong malakas, pero kung makareact, napaka-OA. Ginulo niya pa ang buhok ko bago tumingin kay Richard na tinanguan niya lang. Tinulak ko na agad siya palayo. Ang daming alam eh. Nang tumingin ulit ako kay Richard, napayuko ka agad ako na makita ang mukha niyang seryosong nakatingin sa akin. Magandang araw po, sir. Bati ko. Hindi ka man lang nagsabi na babalik ka na. Sana ako ang sumundo sa'yo. Po? Tanong ko nang hindi marinig ang huli niyang sinabi. Get in. Mom is waiting you to come back. He said and walked away. Mami niya ba talaga ang nag-antay na bumalik ako o siya? Napailing na lang ako sa naisip. Bakit niya naman ako Oh shit! Naalala ko na naman ang huli naming pagkikita. That kiss! Are you going to slap yourself there o papasok ka? Gulat akong tumingin sa kanya. Did I just slap myself? Come on, naalala ko lang naman ang ginawa mo sa akin, hangal ka. Umayos ako ng tayo, I smiled at him. Papasok po, sir. Hindi ko na siya inantay na magsalita pa. Kaagad akong tumakbo patungo sa likod ng bahay para roon dumaan. Rosemary! Niyakap ko kaagad si Manang nang lumapit siya sa akin. Same as Ate Nora. Naku naman ikaw bata ka. Bakit hindi ka man lang tumawag kung kumusta ka na at kung babalik ka pa ba? Natawa ako sa paninermo ni Manang. Nakakunot pa ang kanyang noo. Pasensya na po, nagkaproblema po kasi sa bahay. Tanging sambit ko. Hindi rin naman nagtagal ang pag-uusap naming tatlo kaya pumasok na ako sa kwarto ko. Umalis daw sila Sir Joseph at Ma'am Eliza kaya wala rito sa bahay. Si Macy naman daw ay kasama si Kylie sa kanila dahil kasama ang daddy ni Kylie kina Ma'am Eliza. Si Richard lang palang naiwan dito. Kumusta kaya siya? Hindi naman siguro nakalimutang inumin ang mga gamot niya. Sa ilang linggo ko kasing pananatili sa probinsya, hindi ako gumamit ng cellphone masyado dahil wala akong load at mas mahalaga ang gastusin kaya hindi ko siya na-text. Nagtatampo kaya siya? Pero bakit naman siya magtatampo? Wala namang dapat ikatampo. Manang, nasaan po ang susi ko? Napahinto ako sa pagpupunas ng mga plato nang marinig ang boses niya. Wala rito si Manang. Nilagay ko muna ang huling hawak ko at lumingon sa kanya. Sir, wala po rito si Manang. Namamalengke po. Hahanapin ko na lang po ang susi. Mabilis akong umalis sa kusina pero naalala kong hindi ko alam kung nasaan ang susi. Never mind, antayin ko na lang sila, he said. Tumango ako at saka bumalik sa kusina pero naramdaman ko ang pagsunod niya. May kailangan pa po kayo, sir? Gamot mo po ba? Sandali. Rosemary,
He cut me off. Can we talk? Napalunok ako ng 2 beses. The way he look at me makes me melt. Anong ginagawa niya sa akin sa tuwing tinitingnan niya ako ng seryoso? Sige po, ano pong pag-uusap? Nanlaki ang mga mata ko nang hinila niya ako bigla at saka isinandal sa pader. Shit! Pilit kong inilayo ang aking ulo sa kanya dahil sobrang lapit niya. Amoy na amoy ko ang pabango nito na hindi nakakasawang amuyin. Halos manlumo ako nang ilapit niya ang bibig sa tenga ko at saka bumulong na ikinatigil ng paghihinga ko. Be mine, baby. Agad ko siyang tinulak. Hindi ako makahinga sa sitwasyon ko ngayon. Ang bilis ng tibok ng puso ko dahil sa sinabi niya. The way he said that makes me melt more. Nakakapanlumo. Umayos siya ng tayo. Tiningnan niya ako ng seryoso kaya umiwas ako ng tingin. Ano bang iniisip niya? Bakit niya sinasabi yun? Hindi kami pwede. Wala akong makitang rason para gawin ang gusto niya. I'm sorry, he said and walked away. Pinagmasdan ko ang likod nito habang lumalayo sa akin. Doon lang ako nakahinga ng maluwag nang tuluyan siyang mawala. Be mine, baby. Umiling ako ng paulit-ulit dahil sumagi na naman sa isipan ko ang huling sinabi niya. Seryoso ba siya? Pero bakit? Totoo ba talagang gusto niya ako? Paano si Claire? Ang tagal na nun pero ayaw ko pa ring maniwala. Inaamin ko naman na ako rin may gusto sa kanya kaso malabo. Sobrang labo para maging kami. Amo ko siya. Katulong lang nila ako. Hindi pwede. Hoy! Ay baby! Napatakip ka agad ako ng bibig ko nang mabanggit ko yun. Ang kaninang nanggulat na si Ate Nora ay nagtataka akong tiningnan at maya-maya ang pagtawa niya. Oy baby! Sino yan ah? May baby ka na? Tukso niya sa akin. Sakto ang pagdating ni Manang kaya lumapit ako sa kanya para tulungan siya sa mga dala niya. Ayokong tuksuhin lalo ako ni ate. Bakit ko ba kasi nabanggit yun? Rosemary, pinapasunod si Nora kina Ma'am Eliza at ako naman ay pupuntahan sina Macy at Kylie para samahan. Otomatiko akong lumingon kay Manang. Napatigil sa ginagawa kong pag-aayos. Ano raw? Paano ako? Ako po. Nahihiya kong tanong. Napakunot naman ang noo ni Manang at narinig ko ang mahinang pagtawa ni ate. Bakit? Anong ikaw? Dito ka sa bahay, samahan mo si Richard. Shit! Napakagat ako sa ibabang labi ko. Ako nga pala ang yaya ni Richard. Bakit ko naman na itanong yun? Dahil ayaw kong kasama si Richard sa isang lugar, lalo na't kaming dalawa lang? Bakit nanlumo ka riyan? Ayaw mo bang alagaan si Richard? Mabilis akong umiling sa sinabi ni ate. Hindi naman po, nagtanong lang naman eh. Nakanguso kong sabi sa kanila, may issue talaga tong babaeng to. Ngayong araw kami aalis, Rosemary, kaya namalengke na kami para sa inyo ni Richard. Baka matagalan kami sa pagbalik. Gusto kong magreklamo, gusto ko ring sumama. Tumango na lang ako at pinagpatuloy ang pag-aayos. Sige po, ako na nga po nito. Maghanda na lang kayo sa pag-alis. Nakangiting sambit ko. Sumang-ayon naman sila at umalis na. Napabuntong hininga ko nang mawala sila sa paningin ko. Kapag minamalas na may swerte ka nga naman no? Kaming dalawa lang ba talaga ang may iwan dito? Hindi naman siguro magkakailangan no? Kung pag-alis na lang kaya nila ay aalis din ako para hanapin si nanay. Pero saan ko naman hahanapin yun? Nakakabaliw. Rosemary, lumingon ako sa tumawag, si Manang. Aalis na kami. Nagpaalam na kami kay Richard. Ikaw nang bahala sa bahay at sa alaga mo ha. Yung gamot niya, wag mong kalimutan. Paalala niya sa akin. Tumango ako at sinundan sila sa labas. Habang nakasunod ako, nakita ko si Richard na nasa labas din. Mukhang nag-aantay rin kina Manang. Hindi ko siya magawang tingnan kaya umiwas ako. Bakit naman parang ang dami nilang dinalang gamit, hindi na ba sila uuwi rito? Babalik pa po kayo, diba? Tanong ko. Inilagay na nila ang tig-2 dalang bag sa kotse. Oo naman, kailangan lang talaga ni Ma'am Eliza na makakatulong doon at sila Macy ay dapat kong alagaan dahil umalis ang katulong nila Kylie. Paliwanag ni Manang. Tumango na lang ako at hinayaan na lang silang makaalis. Ilang araw naman silang mawawala. Ilang araw kong makakasama si Richard ng kaming dalawa lang. Ilang araw akong magiging ilang sa kanya. Huwag kang pasaway kay Rosemary. Sambit ni Manang kay Richard. Hinawakan lang niya ang balikat ni Manang at tumango. Pinagbuksan niya ito ng pinto. Napabuntong hininga ako nang tuluyan na silang makalabas ng gate. Ito nang simula na kaming dalawa lang. Kung wala lang siyang nararamdaman sa akin at bumalik ang pagiging arugante at seryoso niya, hindi ako maiilang sa kanya. Akma akong babalik sa loob nang tawagin niya ako.
Napapikit ako ng mariin at humarap sa kanya nang nakangiti. Yes sir, may kailangan po kayo? Tanong ko. Hindi ipinahalata ang kaba sa dibdib dahil sa mga mata niyang nakatingin sa akin. About a while ago, don't think about that too much. He said and turned his back away from me. Bumalik siya sa loob ng bahay at naiwan akong naguguluhan na naman. Ayaw niyang isipin ko ang nangyari at sinabi niya kanina. Sabi na nga ba nagbibiro o nantitrip lang siya sa akin. Kinagabihan, nagluto na ako ng ulam para sa aming dalawa. Hindi ko na siya tinanong kung anong gusto niya dahil sununod ko lang ang nasa listahan. Kaya ko namang kainin din ang mga pagkain na para sa kanya. Nang matapos kong ihanda ang lahat, pumunta ako sa labas ng pinto niya at kumatok ng 3 beses. Ang tagal niya pang buksan. Kain na po. Wika ko at tumalikod na. Narinig ko naman ang pagsarado ng pintuan. Tahimik lang kaming dalawang kumakain. Tanging mga kubyertos lang ang naririnig sa paligid. Nakakaloka ang katahimikan. Nang matapos ako, agad akong tumayo at hinayaan ko siyang kumain na lang. Kung ganito palagi araw-araw habang wala pa sila manang, siguro mababaliw ako ng tuluyan sa katahimikan. Sa sobrang ilang kapag kasama siya o nasa malapit ko siya. I'll sleep now. Just go to your room and rest. Natigil ako sa paghuhugas nang marinig siya sa likod ko. Lumingon ako at ngumiti. Oo po, pagkatapos po nito. Wika ko at binalik ang pansin sa mga hinuhugasan. Hanggang kailan ka magiging ganito, Rosemary? Hanggang kailan mong itatago sa kanya na hindi ka naaapektuhan sa presensya niya? Hanggang kailan mong itatago na kunwari hindi mo siya gusto? Hanggang kailan mo pahihirapan ang sarili mo sa nangyayari? Hanggang kailan mo rin lolokohin at pagsisinungalingan ng sarili mo? Nakakabaliw na talaga. Gusto ko siya. Iyon ang totoo pero hindi ko kayang sabihin sa kanya. Pakiramdam ko maraming magbabago. Maraming mawawala. Ayoko na dumagdag pa ng problema ko. Hindi naman kailangan magkaroon ng kasintahan sa buhay, hindi ba? Maayos akong sarili ko lang ang iniisip ko at ang pamilya ko. Ang patungkol kay Richard, ang iisipin ko lang sa kanya ay alaga ko siya. At yaya niya ako. Tama. Hindi kami nararapat dahil magkaiba ang mundo naming dalawa. I was about to open the door of my room when suddenly someone grabbed me. Gulat akong napatingin sa kanya. Richard? Banggit ko. He looked at me intensely. Rosemary. Sambit niya at hinawakan ng pisngi ko. Hindi ako makagalaw sa sobrang lapit naming dalawa. Ang lakas pa ng tibok ng dibdib ko. Please baby, be mine. Hinalikan niya ako ng agresibo. Nanlulumo ako sa ginawa niya and I can't even push him away from me. Richard! He didn't listen. Instead, he kissed me more. That made me respond to his kiss. Hindi